Looney at Sinyo hindi nagtutugma ang gusto. Enigma, inaming meron silang di pagkakaunawaan ni Saito. At Surhenyo na bad trip kay Badang. Nilabas na ang baho, alamin natin ang mga yan, so tara. Dahil nga sa paghamon ni Sinyo kay Looney, sa naging laban nito kay Poison 13, mas lalo tuloy na nabik, magbalik battle ang hari ng tugma. Pero gusto niya nga daw, ay three-way battle at isasali nila si Mot. Dahil gusto nga din makalaban ni Mot si Looney. Sa dream match kung makalaban niya. Kung saan ako nagsimula, kung sino rin yung nagtulak sa akin. Kung paano ako na-appreciate to. Yun nga. Looney pa din. Parang gusto ko maramdaman kung paano niya ako dura-duraan sa mukha. Hindi ko tatanggapin kung ikaw ang maging next na Looney. Pero kung ako tatanungin, mukhang pwede na rin next na Looney. Pakitext, mag-ready. Okay, tara! Si Mot, hinamon din ako. Mag-three-way kaya kami nito. Yun na, oh. Magandang mangyari, no? Ayan, Parang nakakamiss yun eh, yung Balakid Delo dati. Di ba? 1 minute ulit. Pwede, para ano, di ba? Pinag-usapan nga kamakailan ng mga batter up fans ang posibleng three-way battle na ito. Pero sa isang interview nga ni Sinyo, sinabi niya dito na ayaw niya ng three-way battle. Gusto niya ay one-on-one lang. Para siguradong mas todo ang paghahanda. Kung isa nga naman ang paghahandaan. Sa break it down nga ni Looney, dito ay nagas niya si Keija. At dito nga sinabi ni Looney na nawala ang excitement niya. Dahil ayaw nga ni Sinyo ng three-way battle. Gusto nga daw maramdaman ulit ni Looney yung naramdaman niya noon nang mag three-way battle siya. At kung mangyari nga ang three-way battle na Mot versus Sinyo versus Looney, baka ito na daw ang huli niyang battle. Sa'yo, may anong bang aabangan? Album. Battle ba? Battle? Battle December? din, oo. Wag muna. Ayaw yata ni Sinyo ng ano eh. Siya na, nag-name drop ka na uli May napanood ako na interview eh. Ayaw niya. Ayaw niya ng three-way. Ako kasi yun talaga yung gusto ko eh, three-way. Dahil gusto ko Parang Delo, Delo Balakid. Gusto kong i-throwback yung feeling na yun eh. Pero Tapos ganun, 3 minutes per round. Kasi yung dati, 1 minute, di ba? hindi ko lang sure kung 1 minute. Oh, 1 minute. Ako niya dati. Ngayon, 3. Pwede, kahit nga Anli ano eh. Wala na eh, mahaba na rounds ngayon eh. Bahala na. Ganyan. Gusto ko nga 12 rounds eh, 1 minute eh. Parang boxing, di ba? Parang 12 rounds, 1 minute. Hindi, parang maikli lang yung rounds, pero, di ba? Hindi, kung ayaw man ni Sinyo, si Zimot, isa sa Hindi, ayaw ni Sinyo na, gusto niya si Sinyo, ayaw niya ng three-way. Gusto niya parang, kayo lang nung gabi na yun. kami lang ng gabi na yun. Tingnan ko, parang nabawasan yung excitement ko na hindi three-way na. Gusto ko talaga, kasi sabi niya, daw ako eh, parang pang-retirement niya daw ako na battle. So ako naman, kaya ako rin gusto ng three-way dahil parang gusto ko na rin na yun yung last ko eh. Kaya ako gusto na ganun ka, like pinaka-fitting way to like say goodbye na rin sa battle rap. Oo. Na Pero baka yun yung Tingnan natin, maaga pa. Maaga pa eh, di ba? July pa lang. Putya, marami Saka pa. baka, Ilang buwan pa para magbago ang mga kung ako yung parang tinitingnan ni na last battle niya, baka meron pa siyang gustong i-battle. Kaya ayaw niya pang gawin yung three-way na yun. may mga nakapila pa. Si Basilio, di ba marami pa nag-aano sa kanya eh. So yun. Pero excited akong bumattle na ulit. Matagal ko na namang ini-express yun. At sinasabi kahit kay Arik, kahit naman dito. So, sana maging okay lahat and umayon yung gana at hilig ng lahat. Sa kabilang balita naman, Zoning 16, ang huling laban ni Saito sa flip top, kontra ito kay JD at second round nga ng isa buhay. At gaya nga ng inaasahan, hindi malinis ang performance dito ni Saito kaya nakuha ni JD ang panalo. Isa nga si Sinyo sa naging judge ng laban at ayon nga sa kanya, gusto niyang mapanood ang dating Saito. Pero hindi ko nakikita yung dating Saito na gusto kong makita ngayon. Siguro yung tinutukoy dito ni Sinyo ay nung laban ni Saito kay Abra. Oo, maitim! Wala akong planong pumuti. Si Abra, nakita ko, nakaupo kapag umihi. At Delo. Nagpunta ako sa Indang 13. Yung mga halaman malalago. Sa kakaisip ko sa mukha mo, lumabas yung kakambal mo. Sabi niya, Tok.
Bagamat naging talunan si Saito sa flip top, hindi pa din makakaila na isa siya sa nagpalakas sa flip top. At alam naman natin kung gaano ka-close si Enigma at Saito dahil tumira pa si Saito sa bahay nila. Sa huling battle nga ni Saito sa flip top noong 2023, marami tayong narinig na meron silang di pagkakaunawaan ni Enigma. At akala nga natin hindi na natin makikitang babattle muli si Saito. Pero ito nga lang, paglabas ng poster ng Universículo 13 ay main event pa si Saito kontra Mandabaloo. Sa video nga na in-upload ng flip top, inamin nga ni Enigma na nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ni Saito. May ano rin kami, may pinanggalingan rin kami di pagkakaunawaan, no? Pero tanga na talaga niya yung si Saito, no? Kahit may atraso yan, tanga na, pagkabalik, main event agad eh. Nung tinitingnan ko yung lineup kasi, iniisip ko kung sino pa rin talaga dito yung pang main event talaga. Kumbaga yung top bill na parang talagang mapapalingon yung mga tao pag nakita nila yung yung poster o mga balita nila na parang lalaban si parang ganun. Tapos bukod sa naman, parang syempre marami namang MC dyan na para sa akin deserving talaga. Gusto kong isipin lahat talaga yan. Nasa ganung level na mapapalingon kayo kapag narinig nyo yung pangalan or yung matchup. Pero syempre yun nga, parang minsan nagkakataon lang din na lalo kapag yung matchup ay isang veterano versus isang up and comer, kapag hindi kumbaga mas madali siyang daigin siguro ng ibang matchup na parehong veterano at parehong inaabangan, no? So wala, parang kakatingin ko lang talagang no choice Zait pa. Tapos Mandabaloo, talo na nga sa isa buhay, putang na, nag-main event din, di ba? Hindi lang main event, kundi isa sa mga dream match niya. At tingin ko naging dream match to ng maraming fans nung lalo nung panahong umiinit pa lang si Manda, kung lalo siyang At sa huling balita, dahil nga sa walang sawang pag-post ni Badang ng kamukha ng mga flip-top MCs, tila nagkamali siyang pinagtripan si Surhenyo dahil marami palang sekreto na alam si Sur tungkol sa kalokohan ni Badang. At nagbigay nga siya ng sample dito sa isang post nga ni Sur. Dito ay makikita ang combo ni Badang sa hindi pinangalanan na babae at tila kinukulit ito ni Tito Badang. Kapag bumanak, tutok-tutok mo ka pa, akala mo kung sino siyang halang. Todo sumbong naman sa akin nung kinumpronta ni Badang. Kaya bago ko simula ng aking verso, gusto ko lagi mong tandaan na sa lahat ng MC dito sa flip top, ikaw lang ang natakot kay Badang. So kayo ba mga kuys, ano masasabi nyo sa nagkakainitang si Sur at Badang? At pabor ba kayo sa 3-way na gusto ni Looney? O dapat 1-on-1 lang? O naman sa loobin mo, comment mo lang sa baba, mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.